Banal at maayos ang eleksyon. Alisin mo ang mga pandaraya. Alisin mo ang pagsasamantala. Alisin mo ang panluloko. Alisin mo ang pagbili ng boto ang pananakot. Alisin mo, Diyos, ang pagpapalit ng balota. Huwag mong bayaran ng mga makina ay mabilisan ako, Diyos. Gumawa ka ng mga bagay sa bansang ito. Ipaalam mo niya sa buong mundo. At malaman ng lahat na ikaw po ang Diyos ng bansang ito. Ang dami pong dinitigla sa iyong pangalan tapos na po ang eleksyon. Ang alaman mo'y naganap na. Ang ibig mo'y nangyari na. At ang Pilipinas ay malaya. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat. Ibang klase siya. Ang prayer niya is coming from the heart. Actually, sa lahat ng prayer, siya lang nakatouch sa akin. We are being encouraged to really grow from the heart because that's every tear that comes from your eyes is precious to the Lord. Kaya, I wish I could pray like that. Natutuwa po tayo, no? Kasi it's a confirmation. It's a confirmation of what you really intend to do, what you really intend to contribute in building this nation back on the right track. And nakakatuwa sapagkat isang great blessing ang ating pastor na nanalangin at talagang na-inspire ang bawat isa na talagang to be there and willing to walk extra mile in order to fulfill God's divine mandate in our existence, in our beloved country. Actually, naiyak ako sa prayer ni Apostle Carrillo kasi totoong-totoo yung kanyang mga sinabi sa pagsasaad ng ating mga problema at kung kaya't kailangan talaga na ang ating Panginoon na mismo ay pumasok at manghimasok. Ika nga, at ayusin na niya ang ating sitwasyon lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Tama rin yun na may mga principalities tayong mga kalaban at hindi flesh and blood talaga ang ating mga kalaban kung kaya dapat tayo maging mapagdasal. Ako personally blessed that Apostle Carrillo actually took a brave move and a bold step and by coming out, telling people what God says according to His Word. Ang failure po ng church at ng Pilipinas sa loob po ng mahabang panahon ay ito. Hindi po tayo sa kanya tumingin at nagtiwala para sa kasaganaan ng ating bayan. Ang tiningnan po natin ay ang mga umupo, hindi ang Diyos na nag-upo. Minsan ako po nakinig po ng Presidential Forum. Nasabi sa akin ng Diyos, pag nagkaroon ka ng pagkakataon, sabihin mo sa siyam na yan, yung pong siyam na tumatakbo, na ang una nilang gawin sa 100 days nila pag sila'y naupo, ay turuan ng sambayan ng Pilipinong matakot sa Diyos. Amang Diyos, patawad po. Kung ako po'y nagkasala ng hindi pagtitiwala sa iyo ng lubos, sa lahat ng bagay. Patawad po. Inalis ko ang mata ko sa iyo. Nilagay ko sa instrumento mo. Patawad po. Umasa ako sa edukasyon ko, talento ko, kakayahan ko, pera ko, at karunungan ko. Patawad po.
sa aking mga pagkakasala. Mula pagkabata hanggang ngayon. Iunat po natin ang atin po mga kamay sa kanila at tayo po'y manalangin po ng buong puso. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nasa harap po namin ang mga lalaki at babaeng sinisira. Nang tanging layunin po'y maglingkod sa iyong harapan. Pagyamanin ang mga talentong ibinigay mo sa kanila. At gawin ko ng mabutit matuwid ayon sa iyo pong kalooban. Sa natural na sitwasyon at takbo ang ng politika sa bansang ito, ay imposible para sa kanila ang makalagay sa upuan. Pero kung ikaw po ang may gusto at pumili, sinong pwedeng pumigil dito? Ingatan mo po sila, Ama. Alaman po ang ibinigay mo po sa kanilang mga talento ay pagyamanin mo. Nanalo o matalo, Ama, huwag mo silang kalimutan. Higit pandakilang bagay ang papangyarihan mo sa buhay nila sa susunod na mga araw. Simayin niyo po ang pag-iingat ng Diyos. Simayin niyo po ang pagpapasagana ng Diyos. Simayin niyo po ang patnubay ng Diyos. At mula ngayon hanggang bumaba ang Panginoong Jesucristo, ay pong lahat ay sumadiyos. Ama, hilingi rin po namin ang iyong pakikialam sa eleksyong ito. Ingatan mo po ang mga kumandidato, Ama. Ingatan mo ang kanila po mga followers. Ingatan mo ang mga boboto. Ingatan mo ang mga balota. Nagpapasalamat kami kay Pastor Carillo dahil bukas siya sa lahat at pinagdasal niya po kami. Very organized yung forum and I'm very blessed to be here. I'm going home with so much blessings. Mapagkumbaba siya. Very sweet man. Very easy to talk to eh. Definitely, he has the anointing of our Lord. Well, I'm so pleased. In fact, it surpassed my expectations. And I'm very happy at nag-exceed ang expectations ko. Well organized and the Holy Spirit is all over the place. Ang effect sa akin is para bang ang Holy Spirit ay dumapo sa kanya at yung pagdapo sa kanya ng Holy Spirit ay parang nadarang ako. Siya ay isang talagang ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang ganyang salita. At ang alam ko, kasi ex-seminarian ako, nangyayari lang yon pag ang tao ay isang mapagkumbaba. Because God cannot work with proud people. So He can only work with simple and humble people. Kaya nakatitiyak ako na si Pastor Carillo ay isang taong hinirang ng Panginoon para dalhin sa karamihan ng kanyang salita. Napakaganda yung naibahagi sa atin ni Apostle Carillo. Patungkol nga po dito sa sinasabi yan na ang may kontrol ng lahat ay ang ating poong may kapal. Palagi ko po nakikita sa TV at palagi ko po napapakinggan ang kanyang mga bigkas tungkol po sa himala. At first time ko po makita si Apostle Carillo at ako'y isa pong karangalan para sa akin na ma-meet siya at makinig sa kanyang mga pangaral. Si Apostle Carillo ay sumasalamin sa isang propeta kung saan siya ang nabibigkas ng mga salita, isang inspirasyon para sa ating mga kababayan. At hindi po natin matatawaran ang kanyang malalim na kaalaman patungkol nga po dito sa mga bigkas ng ating Panginoon. At sana po ang lahat ng mga Pilipino ay makinig sa kanyang mga pangaral dahil ito po ay hindi lamang sa kabutihan ng kanyang ministro, kundi kabutihan po para sa ating lahat. We are very thankful for the invitation that was extended by Apostle Carillo. It hit me so much na may parallelism, no, yung ginagawa niya dun din sa ginagawa namin.